Magandang gabi mga kapatid. Welcome po sa ating Thursday online Bible study. Mula po dito sa lokal ng May Kawayan, dito po sa Bulacan. Binabati ko po ang lahat ng mga kapatid na nasa iba't ibang lokal. Mga kapatid na nasa malayong probinsya, ganun din po sa mga nasa ibayong dagat. Kumusta po kayong lahat? Nawa ay nasa mabuti kayo parati na kalagayan. At ganoon din po sa mga kapatid na bagamat kabilang sa ibang kongregasyon pero regular na pong sumusubaybay sa gawain nating ito. Nais ko pong ipaalala at ipaalam sa inyo mga kapatid na appreciated po at pinapahalagahan namin ang inyong pakikibahagi sa gawain katulad nito. Nagpapasalamat po kami sa inyo at patuloy po ang inyong paglalaan ng panahon, paglalaan ng oras na makasama kami sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang biyaya ng Panginoon sumainyo pong lahat. Purihin ang Diyos sa gawain natin ito mga kapatid kasi pinag-iisa po tayo, pinagkakasundo tayo, at pinagsasama-sama tayo na lumalago ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya natin na ang batayan, ang pinagmumulan ay ang salita ng Diyos. Sa biyaya at tulong ng Diyos, tayo pong magkakapatid sa Panginoon ay magpaalalahanan, magtulungan, magpalakas at patibayin, palakasin ang loob ng bawat isa, lalo na po sa ating sitwasyon at panahon ngayon. Dalangin ko po sa inyo mga kapatid, sa bawat isa, ang patuloy ninyong paglagong espiritual at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Okay, dadako po tayo sa ating lesson ngayon, ang bumangon ka. Mula po ito sa aklat ni Jonas sa Old Testament. Bago po natin basahin ang ating main verse, ang version po ng Biblia na ating ginamit sa Tagalog po ay ang Biblia at ilang mga piling talata sa Revised Tagalog Popular Version, and yung English naman po na inyong mababasa ay New American Standard Bible. Yan po yung mga ginamit na version ng ating pag-aaral ngayon. Sa saklat po ni Jonas, kung maaalala nyo, malalaman natin, makikita natin doon, nakasulat po doon kung ano ang gagawin ng Diyos sa mga taga Ninive. Si Jonas po ay isa sa mga 12 minor prophet sa Biblia. Ang aklat ni Jonas ay nakafocus sa buhay ng messenger. Hindi po katulad sa ibang mga prophetic books na nakafocus sa message. Ang layunin po ng pag-aaral naman natin sa aklat ni Jonas ay makita natin ang ating sarili kung paano tayo tumutugon sa utos sa atin ng Diyos. Halimbawa, may nalaman tayong utos ng Diyos para sa atin, paano tayo nagre-response? At ano yung nagiging epekto nito sa buhay natin at sa mga nasa paligid natin? Katulad po sa naging kasaysayan ni Jonas, bagamat maaring karamihan sa inyo pamilyar sa kwentong ito. Pero paano nga ba sumuway or paano nga ba sumunod si Jonas? Ano yung mga nangyayari sa kanya dahil sa kanyang pagdedesisyon, either pagsuway or pagsunod? Nagsimula po yung ministry ni Jonas dahil umabot sa Diyos ang kasamaan na ginagawa ng mga tao sa Ninive. Ngayon, ano yung connection naman ito sa atin? Ano ngayon kung naging masama yung mga ginagawa ng mga tao sa Ninive? Mga kapatid, maaaring posibleng nangyayari din yan or mangyari din yan sa atin na kapag pasama ng pasama ang mga gawa natin, na kapag umabot sa Diyos ang kasamaan ng tao, ay hindi palalagpasin ng Diyos yon. Hindi maaaring isa walang bahala at palagpasin na lang ng Diyos ang kasamaan ng mga tao. May mga mananampalatayang gagamitin ang Diyos. May mga gagamiting lingkod ng Diyos para maipaabot sa mga tao ang mga babala at kasabay na rin nun ang mga pangako ng Diyos para sa lahat ng mga tao. So, yan yung connection natin ngayon. Diyan tayo magsisimula na tingnan yung sitwasyon ni Jonas, yung kanyang pagsunod at pagsuway sa utos ng Diyos, at makita natin yung sitwasyon natin ngayon
at yung utos sa atin ng Diyos kung paano tayo sumusunod or paano tayo sumusuway. Ang kasamaan sa panahon ni Propeta Jonas sa lugar ng Ninive. Okay, ang Ninive po, para magkaroon tayo ng idea, isang maliit na lugar na halos ang tansya ay 7.5 square kilometer lang. So, maihahalin tulad natin yung masamang sitwasyon at lugar nila noon sa kalagayan natin ngayon. Maaaring buong bansa or isang pamayanan or isang bayan, maliit na lugar na kinalalagyan natin or sa tahanan natin or kung saan tayo naroroon na sitwasyon. Ginagamit ka ng Diyos para dumaloy ang kanyang mga babala at dumaloy ang kanyang mga pangako patungo sa ibang tao. At kapag masama, hindi yan pinalalagpas na lang ng Diyos. Kaya sa panahon ni Jonas, nung umabot na sa sukdulan ang sama ng mga tao sa Ninive, inutusan ng Diyos si Jonas. So ganito po yung pasimula ng ating pag-aaralang aklat. Sa Jonas chapter 1, verse 1 at verse 2. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amittai na nagsasabi, "Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking lungsod na iyon at sumigaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harapan ko." So nalaman ng Diyos yung kasamaan ng mga taga Ninive. Umabot na sa sukdulan. Gusto ng Diyos na mabigyan ng warning yung mga tao sa Ninive na kapag hindi sila nagbago, kapag hindi sila nagsisi, paparusahan yung buong Ninive, paparusahan sila ng Diyos. So bad news na yung sitwasyon ng mga taga Ninive. Ang good news na lang, simula nang dumating kay Jonas yung salita ng Panginoon, ang mabuting balita na lang para sa taga Ninive, meron pa silang 40 days bago sila wasakin. Mababasa natin yung 40 days na yon sa chapter 3, verse 4, dyan pa rin sa Jonas. Kapag hindi sila nagbago, kapag hindi sila sumuko, kapag hindi sila nagsisi at sumunod sa Diyos, ubos sila. Diba ganon din tayo? Ang maganda, diba tayo, sa panahon naman natin ngayon, kapag hindi tayo nagbago, kapag ang tao sa panahon natin ngayon, hindi nagsisi, hindi tumalikod sa kasalanan, hindi sumunod at nagpatuloy sa pagsunod sa Diyos, mawawasak din tayo. Ang maganda sa atin sa ngayon, katulad ng mga taga Ninive, meron tayong palugit. Meron tayong pagkakataon para sumuko at magbagong buhay. Meron pa tayong panahon at pagkakataon. Mababasa natin sa ikalawang Pedro chapter 3 verse 9 na kung regular kayong sumusubaybay sa programa ng ating kongregasyon, natalakay na at nadaanan ito nung nakaraan. Sa ikalawang Pedro chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. O makikita natin dito maawain ang Diyos. Paparusahan niya ang kasalanan. Ngunit nais niya ang mga tao, tayo ay magsisi at magbalik loob sa Kanya. Pero ano ba muna ang gusto nating mga tao? Ang malaman natin na meron na lang tayong 40 days bago tayo magbalik o bago tayo magsisi, bago tayo tumalikod sa kasalanan. Sa ating kwento, sa aklat ni Jonas, yan ang nais ng Diyos. Ang makapagsisi ang mga tao sa Ninive, tumalikod sa kasalanan at sumunod sa Diyos. Nais malaman ng Diyos ang warning, ang babala, at ang pangako ng Diyos para sa mga taga Ninive. Kaya inutusan niya si Jonas. Balikan natin yung main verse natin sa verse 2. Ang utos, bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive.
sa malaking lungsod na iyon, sumigaw kalaban doon sapagkat ang kasamaan ay umabot sa harapan ko. So si Jonas, again anak ni Amitay, si Jonas, Israelita yan, propeta ng Diyos. Yung mga taga Ninive, hindi niya yan kalahi. Hindi yan mga Israelites at posible na kaaway pa ang tingin ni Jonas kasi may mga Israelites pag hindi nila kauri, kaaway or iba yung turing nila, mababa yung tingin nila. Masamang tao ang tingin, maaaring ganun yung tingin ni Jonas, masamang tao na dapat parusahan yung mga taga Ninive. So, kaya ko po binibigyan ng diin yun kasi makikita natin doon yung bigat ng calling ng Diyos kay Jonas. Yung mga taong ayaw niya, yun pa yung bibigyan niya ng salita ng Diyos. Yung calling ng Diyos kay Jonas, pinili siya para mailigtas yung mga taga Ninive na hindi naman niya kalahi at tingin niya pa kaaway. Di ba ito rin yung calling sa iyo ng Diyos? Di ba ito yung calling sa atin ngayon ng Diyos bilang mga tagasunod ni Jesus? Ano ba yung utos ng Panginoon sa atin ng mga alagad? Kung ikaw po ay tagasunod ni Jesus, anong tagubilin ang iniwan sa iyo ng Diyos? Anong tagubilin ang iniwan sa iyo ng Panginoong Jesus? Diba sabi niya sa Mateo chapter 28 verse 19, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Tumutugon tayo, pero paano kung yung tao ay ayaw natin? Kagalit natin o kaaway natin? Ginagawa pa rin ba nating alagad? Pinipreach pa rin ba natin yung gospel sa kanila? Kung masama po ang nangyayari sa lugar natin, ihahatid natin sa kanila ang mabuting balita pa rin. Kung masama ang kalagayan ng ating mga kakilala, ipapaalam pa rin natin ang mabuting balita sa mga malapit sa ating tao, kapitbahay natin, pamilya natin, hanggang patungo sa ibang lugar, sa ibang mga tao. Ang totoo niyan, sa lahat tayo ng mga Kristiyano, at lahat tayo na matagal na sumusubaybay sa gawaing ito ng pag-aaral ng salita ng Diyos, alam yung tagubili ng Panginoon na preach the gospel, make disciples. Kaya lang, yun nga, kaya natin pinag-aaralan ulit at paulit-ulit. Kasi, papaano ka tumutugon sa utos ng Panginoon? Paano nag-respond si Jonas sa mission na binigay ng Diyos sa kanya? Dumating sa kanyang salita ng Panginoon, inuutusan siya na pumunta sa Ninive at sabihin sa kanila sa mga taga Ninive, yung warning, yung babala dahil umabot na ang kasamaan sa harap ng Panginoon. Paano nag-respond si Jonas sa mission na bigay ng Diyos? Paano tayo nagre-respond sa mission na binigay sa atin ni Jesus? Sa verse 3, ng Jonas chapter 1, ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas. Yan yung response. Bumangon, sabi ng Diyos sa kanya, sabi ng Panginoon, bumangon ka. O bumangon naman. Kaya lang tumakas. Patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Siya'y lumusong sa Joppa at nakatagpo ng barkong patungo sa Tarsis. Nagbayad siya ng pamasahe at lumulan upang sumama sa kanila sa Tarsis papalayo sa harapan ng Panginoon. Again, si Jonas na taga Galilea, nang marinig niya ang utos ng Diyos, bumangon naman. Kaya lang, patakas. Kumbaga, kung tayo, nasa Maynila tayo, inutusan tayo na pumunta ng Bulacan, pero nagpunta tayo ng Batangas at sumakay ng barko. Parang ganon yung idea. Kay Jonas, yung Ninive, nasa west side. Nasa kabilang direksyon yung tinahak niya na Tarsis, nasa west. Anong nangyari kay Jonas na Israelita, na propeta ng Diyos, na nadatna ng salita ng utos ng Diyos na binigyan ng misyon? Anong nangyari sa kanya? Nung inutusan siyang bumangon,
arise, naligaw ba siya, naalimpungatan ba siya, nagkamali lang ba siya ng sinakyan, ng direksyon na tinahak, or baka kaya naman sinadya niyang lumayo sa halip na sumunod. Sinadya niyang tumakas sa Diyos. So nagpapasaway si propeta Jonah. Parang tayo din. Ang calling ng Diyos, ipangaral ang mabuting balita maging sa ibang tao. Kaya lang minsan wala tayong gana, lalo na kapag yung tao na kilala natin, masama. At parang walang pag-asa na baka makasira pa yan sa image ng church. Or, wag na yan, baka makasira pa yan sa image ko kung sasama yan sa akin. Parang ganon. Maaring sinasabi sa iyo ng Panginoon na maglaan ka ng suporta sa pangangaral ng mabuting balita. Ano yung response natin? Kung ang misyon sa iyo or maaring sinasabi sa iyo na maglaan ka ng suporta para sa pangangaral ng mabuting balita, ano ang nagiging excuse natin? Hindi ko kayang magsuporta, marami akong gastusin. Hindi ko kayang magsuporta, marami pa akong bibilhin. Wala akong budget para diyan. Or ganito mga kapatid, maring ang calling sa iyo ng Panginoon, maglaan ka ng prayer para sa iba. Ano ang dahilan natin? Ano yung madalas na excuse natin? Hindi sila mahalaga para ipag-pray? Or madami akong prayers para isama pa sila sa prayers ko? Sa kwento ni Jonas, bakit kaya ayaw niyang sumunod sa Diyos? Wala kaya siyang pera para makarating sa Ninive? Mukhang meron naman kasi nagbayad siya ng pamasahe at sumakay sa barko. Wala kaya siyang oras at busy siya para sa mga taga Ninive? Mukhang meron naman kasi may oras siyang tumakas. Ano kaya yung dahilan ni Jonas? Mahina na kaya yung katawan niya at hindi na niya na kayang magpunta sa Ninive? Mukhang malakas naman kasi nakapalayo pa nga siya eh. Wala kaya siyang kakayahan na salitain ang salita ng Panginoon? Hindi siguro kasi propeta siya, di ba? Katulad ni Jonas, ang problema natin, masuwayin tayo sa Diyos. Lumalayo tayo sa harapan ng Diyos, sa presensya ng Diyos. Ano nga kaya ang dahilan ni Jonas na maaaring excuse din natin ngayon sa ating pagsuway sa mission sa iyo, sa mission mo, sa calling mo, sa utos ng Diyos sa iyo? Ano kaya ang gagawin ng Diyos kapag sumusuway tayo sa utos niya? Tulad ni Jonas. Pababayaan na lang niya kaya tayo? Na kung ayaw nating sumunod, edi wag. Ganun kaya magiging attitude ng Diyos para sa atin, patungkol sa atin? Makita natin sa kwento ng pangyayari kay Jonas na may gagawin ang Diyos upang ibalik si Jonas sa pagsunod sa Kanya, na maaring makita natin sa ating sarili na kung patuloy tayong susuway at tatakas palayo sa Diyos, may gagawin ang Diyos upang ibalik din tayo sa pagsunod sa Kanya. Sa verse 4 at 5, ngunit ang Panginoon ay naghagis ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat. Ano pat ang barko ay nagbantang mawasak. Verse 5, nang magkagayoy natakot ang mga mandaragat at tumawag ang bawat isa sa kanya-kanyang Diyos at kanilang inihagis sa dagat ang mga daladalahang nasa sasakyan upang makapagpagaan sa kanila. Samantala, si Jonas ay nasa ibaba sa pinakaloob na bahagi ng barko na doon ay nakahiga siya at nakatulog ng mahimbing. So, noong nasa laot na ang barko na sinakyan ni Jonas, yung sinasakyan ni Jonas, papuntang Tarsis, nagpadala ang Diyos ng malakas na hangin na halos sumira, magwasak sa barko.
Sa lakas ng bagyo, yung lakas ng hangin sa dagat, natakot yung mga mandaragat. Kahit sanay sila sa dagat, mga experienced seaman ito. Dahil sa lakas ng hangin, natakot sila at nag-pray sila sa kani-kanilang Diyos. Kung sino-sino na siguro yung tinawag ng mga mandaragat, no? Pero wala talaga silang mahihingan at makukuhang tulong. Kasi kung sa kani-kanilang Diyos sila tumawag eh. After nila mag-pray, dahil wala silang matanggap na tugon or tulong agad, sila na rin ang kumilos ng ginawa nila. Lahat ng daladalahan or yung mga daladalahan nila na nasa barko, mga gamit nila para gumaan yung barko, tinapon nila, iniagis nila sa dagat. Sa New American Standard Bible, ganito nakalagay. The Lord hurled a great wind on the sea, and there was a great storm on the sea, so that the ship was about to break up. Then the sailors became afraid, and every man cried to his God. And they threw the cargo which was in the ship into the sea to lighten it for them. But Jonah had gone below into the hold of the ship, lain down and fallen sound asleep. So habang nagkakagulo sila, habang busy yung mga seaman, naging abala din ang Diyos sa pagtawag kay Jonah sa pamamagitan ng bagyo. Tinatawag ng Diyos si Jonah sa pamamagitan ng bagyo. Pero si Jonah, nagkakagulo na yung mga kasamahan niya sa barko, nasa ibaba, nasa pinakaloob ng barko, nagre-relax lang. Walang pakialam sa buhay niya at buhay ng iba. Walang pakialam kahit mamatay na yung mga kasama niya or maaaring mamatay siya. Sa verse 6 ng Jonah chapter 1 pa din, sa gayoy dumating ang kapitan at sinabi sa kanya, again na, nag-pray na yung mga seaman, nagtapon na ng mga gamit, binabangga sila ng malakas na hangin. Tapos si Jonah tulog. Kaya pinuntahan siya nung kapitan. Anong ibig mong sabihin at natutulog ka pa? Umangon ka, tumawag ka sa iyong Diyos. Baka sakaling alalahanin tayo ng Diyos upang wag tayong mamatay. Si kapitan pinuntahan na siya. Anong sabi kay Jonas? Ano yung ginagawa mo? Anong trip yan? Nagkakagulo na, emergency na, tulog ka pa rin. Mag-pray ka naman, sabi nung kapitan. Baka marinig tayo ng Diyos mo at iligtas tayo. Itong si Jonas, halimbawa, ikaw si Jonas sa panahon na yan, bakit ka nga naman lalapit at hihingi ng tulong sa Diyos? Kaya ka nga nandyan, kaya nga si Jonas nakasakay doon, dahil tumatakas siya palayo sa Diyos. Bakit siya lalapit ngayon sa Diyos? Mga kapatid, maaaring may mga tao sa paligid mo na nakakaranas ng spiritual storm at baka nagwawalang bahala tayo or wala tayong pakialam sa kanila na maaari silang mamatay spiritually. Ang mga mandaragat, lahat na siguro ng solusyon na alam nila, experience man sila eh. Maaring hindi lang yan yung naranasan nilang sama ng panahon, sungit ng panahon. Kaya yung posibleng alam nila, ginawa na nila. Nag-pray, naghagis na ng mga gamit at umabot na sila na magkasundo para magpalabunutan sila. Na yun na yung naiisip nilang solusyon para malaman kung sino ang may dahilan o kung sino yung may kasalanan kung bakit nangyayari yun sa kanila. So wala na silang ibang maiisip. Lahat na ginawa nila. Pagkasunduan nila na magpalabunutan sila. Verse 7, sinabi nila sa isa't isa, pumarito kayo at tayo'y magpalabunutan upang ating malaman kung dahil kanino dumating ang kasamang ito sa atin. Kaya't nagpalabunutan sila at ang nabunot ay si Jonah. Siguro, pagsimula ng paglayag nila, maganda yung panahon. Tapos biglang
sumama ng sumama yung panahon. Ginawa na nila yung mga best effort nila, walang nangyayari. Naisip na lang nila, palabunutan sila para malaman kung sino talaga yung dahilan nun. Ba't sila nagkakaganon? Bakit tumating yung kasamang yun sa kanila? Ang nabunot, si Jonas. Makikita natin dito sa tagpong ito na hindi lang sa nature may control ang Diyos. Hindi lang sa tubig at sa hangin. Hindi lang sa panahon. Kundi maging sa palabunutan, may control ang Diyos. Kaya ang nabunot, ang lumitaw, ang nabunot sa kanila ay si Jonas. Sa verse 8, nang magkagayoy sinabi nila sa kanya, sabihin mo sa amin, dahil kanino dumating ang kasamang ito sa atin? Ano ang iyong hanap buhay? At saan ka nanggaling? Ano ang iyong lupain? Sa anong bayan ka? So naniniwala sila na yung nabunot nila, yun yung may dahilan, ang nakakaalam kung bakit dumating sa kanila yung kasamang yun. So yun tanong ng mga seaman kay Jonas, anong ginawa mo? Taga saan ka ba? Anong lahi mo? Anong hanap buhay mo? Sa verse 9, ito yung sagot ni Jonas. Kanyang sinabi sa kanila, ako'y isang Hebreo, ako'y may takot sa Panginoon, sa Diyos ng langit na gumawa ng dagat at ng tuyong lupain. Pakilala na si Jonas. Isa siyang Hebreo. May takot sa Panginoon. May takot nga ba? Parang wala naman eh. Hindi halata sa ikinilos niya na may takot siya sa Panginoon. Sinasabi niya lang na may takot siya sa Panginoon. Sinasabi niya lang na isa siyang Hebreo. Ibig sabihin, di ba, Israelites, isa siyang lahing pinili, isa siyang kabilang sa lahi ng Diyos. Sinasabi niya lang yon. Pero nakikita ba sa kanyang kilos? Sabi niya sabi niya dito sa paliwanag ni Jonas, may utos sa kanya ang Diyos. Tinatakasan niya. Nung marinig ng mga mandaragat yung sagot ni Jonah, ganito ang naramdaman ng mga seaman sa verse 10. Na magkagayoy lubhang natakot ang mga tao at sinabi sa kanya, ano itong iyong ginawa? Sapagkat nalaman ng mga tao na siya'y tumatakas mula sa harapan ng Panginoon sapagkat sinabi niya sa kanila. So sinabi ni Jonas, ako taga-Hebreo, may utos sa akin ng Panginoon, may takot ako sa kanya, pero tinatakasan ko siya. So nung marinig ng mga tripulante yung paliwanag ni Jonas, anong naramdaman ng mga tripulante? Natakot sila. Nagtanong sila, ano yung ginawa mo? Kanina, nabasa natin, yung kapitan, inutusan si Jonas na mag-pray. Yung kapitan, hindi yan Israelite. Kung sino pa yung hindi naniniwala sa tunay na Diyos, yun pa yung nag-utos sa mismong propeta ng Diyos na mag-pray. Dito naman sa verse 10, nagkaroon ng lubhang takot sa Diyos yung mga taong hindi pa lubusang kilala ang Diyos. Baliktad. Yung nagsasabing may takot sa Diyos, hindi nakikita sa kilos niya. Dapat kung sino ang naniniwala sa tunay na Diyos, siya yung may takot sa Diyos. Kung sino yung naniniwala sa tunay na Diyos, siya yung masunurin sa Diyos. Kung sino yung tunay na naniniwala sa Diyos, siya yung dapat na mas maawain sa nangangailangan sa Diyos. So parang tayo, sinasabi natin na Kristiyano tayo, kilala natin ang Diyos, sinusunod natin ang Diyos, aktibo tayong nakikibahagi sa pag-aaral ng salita ng Diyos, maging sa mga pagsamba, mainit tayo sa lahat ng gawain sa loob ng church. Pero, nakikita ba sa pamumuhay natin? Na ipapakilala ba natin sa iba kung sino ang ating Diyos na ating sinasamba? Nakikita ba sa ating pamumuhay at pagkilos na kinikilala natin ang Diyos? Baka nagiging katulad tayo ni Jonas. Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. May takot daw siya sa Diyos eh. Pero mas takot pa yung mga taong hindi pa lubos na kilala ang Diyos. Kaya sabi niya, ano yung ginawa mo? Natakot yung mga tao. Mas maawain pa yung mga mandaragat kaysa kay Jonas. Nag-alala sila sa kapwa nila. Baka mapahamak sila. Kaya nga nag-pray sila. Gumawa sila ng paraan. Si Jonas patulog-tulog lang. Hindi man lang nag-alala si Jonas sa mga taga Ninive.
Inutusan nga siya ng Diyos na pumunta sa Ninive at pag hindi sila nakinig sa warning o hindi nakarating sa kanila yung salita ng Diyos, baka mapahamak yung mga taga Ninive. Pero wala lang kay Jonas. Sa verse 11, tinanong ng mga tripulante si Jonas. At sinabi nila sa kanya, anong gagawin namin sa iyo upang ang dagat ay tumahimik sa atin? Sapagkat ang dagat ay lalong nag-aalimpuyo. Gaano kalakas yan? Anong klaseng alon yung nag-aalimpuyo? So, dito, feeling ng mga seaman, may magagawa sila. Sabi nila, anong gagawin namin sa iyo? Parang meron naman sila magagawa. O kaya, tingin nila na kay Jonas yung solusyon. Ano yung gagawin namin sa iyo upang ang dagat tumahimik? Baka nga naman kumalma yung dagat. Sabi ni Jonas sa verse 12. Sinabi niya sa kanila, buhatin ninyo ako at ihagis ninyo sa dagat. Yung dagat na paghahagisan, nag-aalimpuyo. Sa gayoy, ang dagat ay tatahimik para sa inyo, sapagkat alam ko na dahil sa akin ay dumating ang malaking unos na ito sa inyo. Titigil yung dagat na yan kasi ako talaga ang may kasalanan. Ihagis niyo ako sa dagat. Sabi ni Jonas, mukhang nagpapabayani dahil sa kanya, tatahimik, maliligtas kayo. Di ba nga inutusan siya ng Diyos na pumunta sa Ninive? Tapos, ano yung decision niya ngayon? Pipiliin niya pang ihagis siya sa nag-aalimpo yung dagat na may malaking unos. Mamamatay siya. So, imbis na ialay niya yung kanyang lakas at buhay para sa misyon ng Diyos, pipiliin niya pang mamatay at ihagis siya sa dagat. Pabayani pa, pasimple pa, pero tumatakas na naman si Jonas sa kanyang obligasyon. Ang obligasyon niya, ang mission niya, pumunta sa Ninive na buhay. Pero yan, sige, mamatay na lang ako sa dagat. Buti na lang sa umpisa, hindi pumayag yung mga mandaragat. Kasi, sino nga ba naman yung, ito hindi pa itong mga mananampalataya ng Diyos, pero concerned sila sa kapwa-tao nila. Sino ba naman yung nasa maayos na pag-iisip na ihahagis yung isang tao sa nag-aalimpo yung dagat? Verse 13. Gayunman, ang mga lalaki ay sumagwa ng mabuti upang maibalik ang barko sa lupa. Ganun na lang yung naging solusyon nila. Iligtas na lang yung barko at sila. Walang mapapahamak, walang ihahagis sa dagat. Pero nagpalabunutan na sila, di ba? Ngunit hindi nila magawa sapagkat ang dagat ay lalo pang nag-aalimpuyo laban sa kanila. So, best effort ulit. Ginawa ng mga mandaragat. Sumagwan sila para maidaong ng ligtas yung barko. Pero hindi nila kaya. Sa abot na makakaya ng mga seaman, pinilit nilang iniligtas yung kanilang mga sarili at kasama si Jonas na inililigtas. So, nabaliktad na talaga yung sitwasyon. Si Jonas na inutusan para magligtas o mailigtas yung mga taga Ninive, ang inililigtas ngayon ng mga mandaragat. Ang laki ng ginawang problema ni Jonas at ang laki ng problema niya. Kasunod nito, sa verse 14, wala nang choice yung mga mandaragat. Lalo, sabi dito, lalo pang nag-aalimpuyo ang dagat laban sa kanila. Kailangan na nilang ihagis sa dagat si Jonas. Pero bago yon, anong ginawa ng mga seaman? Kaya't sila'y tumawag sa Panginoon at nagsabi. Diba kanina, nagpipray sila, kanilang Diyos. Dito sa verse 14, kaya't sila'y tumawag sa Panginoon at nagsabi, nagmamakaawa kami sa iyo, O Panginoon, huwag mo kaming ipahamak dahil sa buhay ng lalaking ito. Huwag mong iatang sa amin ang walang salang dugo sapagkat ginawa mo, O Panginoon, ang nakakalugod sa iyo. Basahin natin sa Revised Tagalog Popular Version. Ito yung prayer ng mga mandaragat. Kaya't nanalangin sila kay Yahweh ng ganito. Kay Yahweh, sa Panginoon, sa ating Diyos na rin sila nanalangin. Yahweh, wag po ninyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin sa taong ito. Ano yung gagawin nila? Ihagis sa nag-aalim po yung dagat. Wag po ninyo kaming parusahan kung mamatay man ang taong ito. Dahil alam nila, ikamamatay ng isang tao na ihagis doon sa na malaking unos na yon. Kayo po, Yahweh, ang may pananagutan dito. Dito makikita natin, kinilala
ng mga taong ito ang kapangyarihan ng Diyos. Si Jonas hindi. Siya yung propeta ng Diyos, hindi niya kinilala yung kapangyarihan ng Diyos. Dito makikita natin, kinilala ng mga mandaragat na ito ang kalooban ng Diyos. Si Jonas hindi. Patuloy pa rin siyang sumusuway sa utos ng Diyos na pumunta sa Ninive. Kinilala ng mga mandaragat na may pananagutan sila sa kung sino man yung mabunot. Kaya nga una ayaw nilang ihagis eh. At bago nila ihagis sa dagat si Jonah, pinanalangin nila ito. Si Jonas, hindi alintana na may pananagutan siya sa mga mapapahamak ng mga taga Ninive kapag hindi niya ipinaabot ang salita at babala ng Diyos. Sa verse 15, tuloy natin itong ating main verse. Kaya't kanilang binuhat si Jonas at inihagis siya sa dagat at ang dagat ay tumigil sa pangangalit nito. Pagkatapos nila mag-pray, binuhat nila at inihagis nila sa dagat si Jonas. Ano yung resulta? Kumalma yung dagat. Ano yung naging tugon ng mga mandaragat sa kanilang naranasan? Verse 16. Nang magkagayoy lubhang natakot ang mga tao sa Panginoon at sila'y naghandog ng isang alay sa Panginoon at gumawa ng mga panata. And they offered a sacrifice to the Lord and made vows. Nagkaroon ng takot, nagkaroon ng paggalang sa Diyos. Nagkaroon ng pangako sa Diyos. Hindi ba ito yung gusto ng Diyos sa ating lahat? Yung mga malalayo sa Diyos, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, sasamba at igagalang ang Diyos. Kaya nga inutusan ng Diyos si Jonas sa mga taga Ninive para manumbalik sila yung mga tao sa Diyos or manampalataya, sumampalataya sila sa Diyos. Tumalikod sila sa kasalanang ginagawa nila. Diba kaya nga isinugo si Jesus? Ano ba yung utos ulit ng Panginoong Jesus sa mga disciples niya? Go and make disciples. Ang layunin ng tagubilin ng Panginoon, para saan? Para magkaroon ng respeto at pagsamba ang mga tao sa Ama, sa Diyos Ama. Kaya ng Diyos na siya na mismo ang kumilos para tuparin kung ano ang layunin o ano ang kalooban niya. Ang sambahin siya, ang igalang siya. Kaya ng Diyos yon na siya na yung kumilos mag-isa. Ang totoo, hindi kailangan ng Diyos ang tulong natin. Magagawa niya ang nais niya. Kaya niya nga kontrolin yung panahon, yung weather eh. Magagawa ng Diyos ang gusto niya, ang plano niya, ang layunin niya, ang nais niya, kahit ayaw nating sumunod. Magagawa ng Diyos yung makapagpadala ng warning sa mga taga Ninive kahit na nagre-rebelde at ayaw na itong sumunod ni Jonas. Hindi kailangan ng Diyos ang tulong natin. Kahit ayaw ni Jonas, meron siyang ibang pwedeng gamitin. Pero bakit tinawag niya si Jonas? Bakit ikaw ang tinatawag niya? Nais ng Diyos na kasali ka sa tagumpay ng kanyang layunin. Nais ng Diyos na makasama ka sa tagumpay na makita ng maraming mga tao ang sumasamba sa Kanya. Pinili ka maging kasangkapan ng Diyos. Pero bakit ayaw nating sumunod? Katulad ni Jonas, bakit ayaw niya sumunod? Bakit mas pinili pa niyang sumuway? Bakit mas pinili pa niyang tumakas sa Diyos? Bakit tayo minsan pinipili pa nating tumakas imbis na sumunod sa Diyos? Si Jonas, hindi dahil kulang siya sa training, wala siyang kakayahan. Hindi dahil sa wala siyang means, kasama na yung pera. Hindi dahil hirap sa misyon or hirap ng gawain ng pagmimisyon, kaya umayaw na lang si Jonah. At hindi rin dahil walang oras si Jonas, kaya siya
tumatakas na lang sa Diyos imbis sa sumunod. Hindi po ang sitwasyon ang problema. Minsan akala natin deserving tayo sa kabutihan ng Diyos na ang ibang tao ay hindi. Kaya minsan may mga mananampalataya, mga Kristiyano na hindi na i-share yung gospel sa iba kasi pakiramdam natin hindi nila deserve ang kabutihan ng Diyos. Feeling natin tayo ang iniligtas at ang iba hindi. Kaya dapat lang sa kanila na parusahan. Dapat lang na hindi makarating sa kanila ang mabuting balita para maparusahan sila. Akala natin silang mga masasama ang rebelde sa Diyos at tayo ay hindi. Di ba si Jonas, propeta ng Diyos, nagre-rebelde sa Diyos? Tayo din naman. Tayo ngayon nagsabi na follower ni Christ, naniniwala sa Diyos. Di ba mula noon na hindi pa tayo mananampalataya hanggang ngayon na Kristiyano na tayo, patuloy pa rin tayo sumusuway sa Diyos. Ang masuwayin sa Diyos, parurusahan ng Diyos. Ano ang ginawa kay Jonas? Itinapon sa dagat. Ang description sa kwento, nung dagat, nag-aalimpo yun, nangangalit. Kapag inuhulog ang isang tao sa nag-aalimpo yung alon, tiyak malulunod kahit magaling na swimmer. Mamamatay. Tulad natin, Jonas deserved to die. Sinuway ni Jonas, sinuway natin ang Diyos. Nararapat sa atin ang maparusahan. Hindi natin ma-justify na konti lang naman sinuway ko, maliit lang naman sinuway ko. Ang pagsuway, ang kabayaran ay parusa. Ang kabayaran ng kasalanan, ayon sa Biblia mismo, kamatayan. Pero, yun ba yung ginawa ng Diyos kay Jonah? Jonah deserved to die. Inihagi siya sa nag-aalimpo yung dagat. Ano ang ginawa ng Diyos? Deserving niya na maparusahan. At naghanda ang Panginoon ng isang malaking isda upang lunukin si Jonas. And the Lord appointed a great fish to swallow Jonah. At si Jonas ay nasa tiyan ng isda sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Ang malaking isda ay malaking ebidensya ng malaking biyaya ng Diyos kay Jonas. Malaking isda, malaking ebidensya, malaking biyaya ng Diyos kay Jonas para iligtas siya, para mabuhay si Jonas. Ang kwento ni Jonas, hindi lang tungkol sa kanya. Hindi rin ito tungkol lang sa atin, bagamat may connection. Di ba? Pero ang kwento ni Jonas ay tungkol mismo sa ating Diyos Ama at sa kanyang ipinadalang tagapagligtas na kailangan ni Jonas at kailangan ng mga taga-Ninive at kailangan nating lahat na mga masuwayin sa Diyos. Ang kwento ni Jonas ay tungkol sa Panginoong Hesus. Bawat mensahe ng kwento sa Biblia patungo at tungkol kay Hesus. Sabi ng Panginoon sa Mateo chapter 12 verse 40 hanggang 41. Sapagkat kung paanong si Jonas ay nasa tiyan ng isang dambuhala sa dagat sa loob ng 3 araw at 3 gabi, gayon din naman ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing mapapa sa ilalim ng lupa. Ang mga tao ng Ninive ay tatayo sa paghuhukom na kasama ng lahing ito at hahatulan nila ito, sapagkat nagsisi sila sa pangangaral ni Jonas. At masdan ninyo, may isang higit na dakila kaysa kay Jonas ang narito. Sa pagtatapos po ng ating pag-aaral sa bahaging ito ng aklat ni Propeta Jonas, ang iniiwan na aral sa atin today ay may isang higit na dakila kaysa kay Jonas. Something greater than Jonah is here. Number 1, sino ba yon? Si Jesus ay higit na dakila kay Jonas dahil unang-una si Jesus ay ang salita ng Diyos. Si Jesus po ang kapahayagan ng ating Amang Diyos. Makikilala natin ang ating Diyos Ama sa pamamagitan lamang ni Jesus. Sa kwento ni Jonah,
nakita natin na kung paanong may kontrol ang Diyos sa panahon, sa kalikasan, sa dagat at hangin. Nabasa natin sa kwento ni Jonas na sinabi niya sa mga nasa barko, dun sa verse 12, naalala niyo kanina, binasa natin ito. Sinabi niya sa kanila, buhatin ninyo ako at ihagis ninyo ako sa dagat. Sa gayoy, ang dagat ay tatahimik para sa inyo, sapagkat alam ko na, dahil sa akin ay dumating ang malaking unos nito sa inyo. Para bang sinasabi ni Jonas na siya yung may kontrol ng panahon. Pag hinagis niyo ako sa dagat, tatahimik yung dagat para sa inyo. Pero alam natin, wala namang kakayahan si Jonas. Kaya may isang higit na dakila kay Jonas ang narito. Sa pangangaral noon ng Panginoon, habang sila ay naglalayag at inabutan ng masamang panahon, ipinakita ni Jesus na kaya niyang patigilin ang hangin at dagat sa isang salita niya. Sa Marcos 4 verse 39, pagising niya ay sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat, pumayapa ka, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. Si Jesus ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Kung gusto nating makita at makilala ang Diyos, hanapin at kilalanin natin si Jesus. Number 2, sa ating pag-aaral ng Book of Jonah, sa chapter 1, may isang higit na dakila kay Jonas ang narito. Number 2, si Jesus ay higit na dakila kay Jonas dahil si Jesus ang tunay na tao na perpektong nakasunod sa kalooban ng Ama. Sa John chapter 4 verse 34, actually marami pa tayong mga talatang bababasa patungkol sa pagsunod ni Jesus sa ating Diyos Ama. Sa dito, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. At alam natin na nagtagumpay diyan ang ating Panginoong Jesus. Inutusan ng Ama, bumaba sa langit, nanirahan sa lupa, kagaya ng mga tao, kasama ang kaaway ng Diyos. Si Jonas, inutusan, papunta sa kaaway ng Diyos sa mga gumagawa ng masama. Nag-fail, sumuway sa Diyos Ayaw niya, ayaw ni Jonah. Si Jesus, hindi nag-atubili. Kahit alam niya kung ano yung sasapitin niya, kahit alam niya kung ano yung mangyayari, para sundin niya ang Ama na maligtas yung mga tao, mapapahamak siya, hindi siya nag-atubiling sumunod. Hindi tinakasan ni Jesus ang layunin ng Diyos at ang misyon na iniwan na binigay sa kanya ng Diyos. Tinupad pa nga niya ito hanggang kamatayan. Walang kasalanan, pero itinuring na makasalanan alang-alang sa mga tao para hindi mapahamak. So alang-alang sa kaaway ng Diyos, tinupad ni Jesus ang utos ng Diyos hanggang sa kamatayan. Tayo po yun. Alang-alang sa atin upang hindi tayo mapahamak. Number 3, may isang higit na dakila kaysa kay Jonas. Si Jesus ay higit na dakila kay Jonas dahil siya ang tagapagligtas na kailangan ng mga rebeldeng katulad ni Jonas at katulad natin. Sa unang Korinto chapter 15 verse 3 hanggang 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya ay inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Kung paano si Jonas ay 3 araw, 3 gabi sa loob ng malaking isda, ganoon din ang Panginoon sa ilalim ng lupa. Sa kanyang pagkalibing, sa pagkamatay hanggang siya ay mabuhay na muli, kung si Jonas ay inihagi sa dagat para maligtas sa panganib yung mga tao sa barko, yung mga tripulante, si Jesus inihagi sa galit ng Diyos upang lahat tayo maligtas sa tiyak na panganib. Dahil sa sakripisyo ng Panginoon, napawi ang galit sa atin ng Diyos. Dahil sa sakripisyo ng Panginoong Jesus, nawala ang galit ng Diyos sa mga masuwaying katulad natin. Diba? Kasamba-samba siya, kapuri-puri siya. Ang laki ng biyaya niya, ang laki ng grace niya sa atin. Kung papaniwalaan natin na napakalaki ng biyaya sa atin ng Diyos, walang dahilan
para sumuway tayo sa kanyang utos. Kung naniniwala tayo na napakalaki ng tinanggap nating habag at biyaya ng Diyos, walang dahilan para hindi tayo sumunod sa kanyang layunin. Ang laki ng ating kasalanan at alam natin na malaki ang kabayaran ng kasalanan. Pero ang laki ng awa sa atin ng Diyos na pinatawad niya tayo dahil kay Jesus. Yung pagpapatawad na yun sa atin, yung awa, yung pagmamahal sa atin yun ng Diyos dahil kay Jesus, magbunga rin yun nawa ng awa natin sa mga taong hanggang ngayon patuloy na sumusuway, patuloy na nakikipag-away, nagre-rebelde sa Diyos, patuloy na lumalayo sa layunin ng Diyos. Gampanan natin ang tungkuling ibinigay ng Diyos, ang maging alagad ni Jesus. Meron tayong ministry, ang maipahayag sa mga tao na marinig ng mga tao ang mabuting balita ni Jesus. Kung tutusin, hindi naman talaga tayo kailangan ng Diyos. Katulad ni Jonah. Pero ang laking blessing na pinili ka niya upang makibahagi sa katuparan ng kanyang layunin. Sa halip na tumakbo tayo, palayo at sumuway sa Diyos, mas mainam na naka-align ang ating buhay at tumutupad sa layunin ng Diyos. Ano yung iniwan niyang utos kay Jonah? Arise. Ano yung tagubili ng Panginoong Jesus? Go and make disciples of all nations. Paghandaan natin. Magsanay tayo. Lahat tayo pwedeng mag-pray para sa mga naliligaw pa. Para sa mga hindi pa nakakapakinig, hindi pa tumatanggap ng salita ng Diyos. Lahat tayo pwedeng sumuporta sa gawain ng pag-aaral at pangangaral ng salita ng Diyos. Paghandaan natin. Hindi tayo makakatakas. Katulad ni Jonah, hindi tayo makakatakas sa Diyos. Kung ikaw ay tinawag, kung ikaw ay pinili ng Diyos upang makabahagi sa katuparan ng kanyang layunin, hindi ka yung lubusang makakatakas sa Diyos. Ano ba yung layunin ng Diyos sa lahat ng mga tao? Ang sambahin siya ng lahat ng mga tao sa lahat ng mga bansa. At pinili ka, at tinawag ka, at kasama ka para maging kabahagi sa katuparan ng kanyang layunin. Maraming salamat sa pakikinig mga kapatid. Patuloy pa rin po ninyong pagbulay-bulayan at patuloy na suriin ang mga salita ng Diyos na ating napag-aralan. Nawa nakatulong sa bawat isa sa atin ang pag-aaral natin ngayong gabi. Maraming salamat po. At kung nakadagdag or nagkaroon ng paalala ito sa iyo, nakatulong ito sa iyong pag-aaral ngayon, maaari mo po itong i-share sa mga kakilala mo at patuloy din po tayo magtulungan na maipaglaganap ang pag-aaral at pangangaral ng salita ng Diyos. Magkasama-sama tayong muli sa araw naman ng Sunday, alas 10 pa rin po ng umaga, para po sa ating Sunday worship service. Maraming salamat mga kapatid. Ingat po ang lahat.